Nang gabing iyon sa London, sa Royal Albert Hall, may mga korona at ilaw, ngunit may anino rin na naglalakbay mula sa malayo. Isang dalagang Pilipina, may pangalang Ana Melissa, na mas kilala sa tawag na Peachy, ay dinala ng pangarap at pag-asa. Ngunit ilang araw bago ang coronation, ang pangalan niya ay nawala sa talaan. Hindi dahil sa paghuhusga ng mga hurado, hindi dahil sa sakit, subalit dahil sa isang desisyon na pumwesto sa pagitan ng politika at dangal. Mula roon nagsimula ang isang kuwento. Ang ibang bahagi ay mula sa tala at ang ibang bahagi naman ay mula sa alamat na tatagal sa imahinasyon ng mga Pilipino. Ang sinasabing sumpa ni Peachy, sama-sama nating susuriin ang katotohanan, ang haka-haka at ang hiwaga sa pagitan ng dalawa. Si Ana Melissa Peachy Ofilada Veneracion ay nakilala sa mundo ng pageantry bilang Peachy Veneration, isang dalagita noong dekada 70 na pumasok sa mga lokal na kompetisyon at tumuntong sa pambansang entablado. Nang unang makita si Peachy ay hindi pa man siya nakikita sa entablado ng mga patimpalak. Lumaki siya sa isang pamilya na may malalim na paggalang sa sining at kultura, bahagi ng angkan ng Veneration na may miyembro sa larangan ng musika at pagtatanghal. Sa tahanan niya ay may himig ng piano, arko ng musika, mga koral o pagganta tuwing may mga pista o pagdiriwang. Sa murang gulang, naipamulat sa kanya ang halaga ng edukasyon. Siya ay nag-aral sa lungsod kung saan may akses sa mga kolehiyo at organisasyong pangkulturang aktibo dahil sa koneksyon ng pamilya sa mga sining. Sa panahon bago siya magdalaga, nakilahok na siya sa mga munting patimpalak sa barangay, sa paaralan o sa programa ng lungsod. Mga beauty show sa palengke, sa pista, o sa lokal na programa sa radyo o telebisyon. Sa tahanan, natutunan niya ang disiplina, pagiging maagap, paningin para sa magandang presentasyon, mga katangiang mahalaga sa pageantry. Nakasanayan niya makisama sa iba, magsuot ng maayos, magsalita ng may kumpiyansa, mga bagay na hindi biglang dumating, kundi hinubog sa pakikisalamuha sa pamilya, paaralan, at komunidad. At sa paglipas ng mga taon, habang lumalaki, ang kagustuhan niyang magrepresenta hindi lamang sa sarili ay lumago rin. Gusto niyang magpakita ng kakayahan sa entablado na pambansa, makilala sa labas ng lokalidad, magdala ng pagkilala hindi lang para sa sarili, kundi para sa bayan. Noong dekada 70, panahon ng mga makukulay na parada, disco lights, at mga beauty pageant na halos kasing laki ng mga pambansang selebrasyon, may isang pangalan na nagsimulang marinig sa mga entablado ng kagandahan. Ana Melissa Peachy Ofilada Veneracion.